Hi, Earth Signs! Gemini, Libra, and Aquarius, welcome po sa ating channel. At ito ang inyong Daily Gabay Tarot Reading for November 26, 2023. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari niyo pong makuha ang link nasa description box po ito. Message na lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits guides, ano po ang ganap sa araw na ito para po kay Air Signs ngayong November 26, 2023? Lumabas na naman ito. Parang ito yung sa November 24 nyo. So, check nyo po. Maaring may nawala sa inyo na isang tao, bagay. So, ingatan. Baka manakaw to ng ibang tao or mawala sa inyo. Or maaring may kumuha sa inyo ng idea. Oo. Same kayo ng idea. Kumopya siya sa iyo. Medyo bothered ako nito ah. Bakit kaya ganyan? Siguro sa some of you, naranasan na or nangyari na may nawala sa inyo na bagay o tao. So, some of you hindi maka-move on. Sabi nyo, sayang or na hindi kayo nag-ingat sa mga wala pa nangyari or hindi pa naranasan yung itong pangyayaring ito. So, dobleng ingat po. Ingatan ang tao, ingatan ang mga bagay na iningat-ingatan nyo. Baka po kasi na may mawala or kinuha ng iba. Spirits guides, ayos lang natin yung mic. Saglit lang po. Oops. Okay. Spirits guys, ano po ang ganap para po kay Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 26, 2023? Some of you talaga iniisip-isip pa tong nawala. Kung sino ang nagkuha, kung bakit yun nangyari, kung saan kayo nagkulang, kung kailan ito nangyari, kung kailan nawala. So, ingatan po yung mga bagay na mahalaga sa inyo. It might be tao or bagay. So, concerned kayo. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 26, 2023? May na-receive kayong mensahe na very concerned kayo. It might be mensahe na nawala sa inyo, ninakaw sa inyo, or it might be may dumating na hindi nyo inaasahan na mensahe. Via electronic device such as text, call, email, or mail. Dala-dala ito ng isang tao. Spirits guys, ano po ang mensahe sa araw na ito ngayong November 26, 2023?
Self-reliance. Don't be afraid to fly solo. Baka po may biyahe kayo ngayon, lumipat kayo ng lokasyon, ng isang lokasyon na malayo sa inyo, or iniwan ka ng mga kaibigan mo. Ikaw lang yung nag-iisa. May moment na ikaw lang yung gagawa. So, self-reliance. So, trust yourself. Don't be afraid to fly solo. Kailangan ng self-confidence dito at self-confidence or tiwala sa sarili, parehas lang yan. Spirits guys, ano po ang mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 26, 2023? Legends, learn from those who inspire you. So, inspired kayo ngayon. Siguro humihingi ka ng advice or payo sa mga nagkaroon ng experience sa isang bagay. Tingnan natin yung energy po ni Gemini, Libra, and Aquarius. Spirits guys, ano pong energy po ni today ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 26, 2023 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius energy po nila, Spirits guide. Clarification po sa reverse card na ito para po sa araw na ito ngayong November 26, 2023 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Clarification po. Career and money. Career and money po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 26, 2023. Clarification of this card po. Clarification of this card para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 26, 2023 para po sa career and money. Love and romance, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 26, 2023. Clarification of this card po. Clarification of this reverse card para po sa love and romance, self-love, partnership, and romance. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung posted video, separated video ni Gemini, Libra, and Aquarius monthly gabay tarot reading for December 2023. Maraming salamat po. Sa araw na ito, nagkaroon po kayo ng reverse card dito. May pagkawala talaga. So this is the clarification of your first card here. Or may nag-break sa tradisyon. May nawala talaga dito. May challenge kayo ngayon sa inyong family. Feeling mo kinokontrol ka ng inyong mga magulang, kapatid o kapareha para hindi masunod ang inyong plano sa buhay. May nakikita rin akong conflicts over property. May takot ka rin mag-level up, ayaw mong lumabas sa comfort zone mo.
May nakita din akong third party dito o mistress or secret affair. May ilan din nag-take advantage sa inyo, sa inyong kabaitan. And mag-ingat sa mga taong mapanlinlang at pagnanakaw. So may nakikita talaga ako dito na pagnanakaw ng isang tao, ng isang bagay. Oo, kasi maaari din third party ito mistress o secret affair. So may magnanakaw dito ng jowa o asawa. So ingatan po. Ingat po kayo. May challenge sa family nyo ngayon. Some of you kinokontrol ang mga magulang, kapatid, o kapareha. So may concern kayo? Concern sa bahay. Concern sa isang tao. Concern na sa isang third party. So malalim ang iniisip mo. And the clarification is, nagkaroon po kayo ng materialism dito. Isa din sa concern mo yan. Concern, materialism. Di ba sabi ko kanina, may nawala sa inyo. It might be nag-overspend po kayo. Lumabas ito last reading nyo or last 2 days ba na nagsabi po ang cards noon na mag-ingat sa inyong kaperahan na na-receive nyo kasi may nakita akong materialistic dito. Nag-overspend, napaggasta na hindi naman kailangan. So pag-isipan ito ng mabuti. Kung hindi pa ito nangyari, pag-isipan nyo po ng mabuti. Kasi may nakita talaga akong materialism dito. And ayun, kung sa relasyon man ito, may nakita talaga ako. This is the clarification na may tao talaga na hindi marunong magpahalaga sa buhay, hindi marunong magpahalaga sa relasyon, hindi marunong sa magpahalaga sa kanilang kapareha or sa ibang tao, kasamahan mo sa bahay. Nakikita ko dito na may selos na ganap. It might be kayo ang nagsiselo sa third party kasi may nakita kong third party dito. Mistress. O basta po, third party. Nagsiselos kayo nun? Or kayo po, ang mistress po ang nagsiselos sa inyo? Ayun, so this is the clarification na may tao dito na some of you hindi marunong mag-handle ng money kasi may natanggap kayo, 'di ba? Malaking biyaya. And may nasabing sa nakaraan nung last 2 days yata 'yon or November 24. So check nyo. May nagsabi yung cards doon na ng warning, nagbigay ng babala na ingatan ang pera, ang kaperahan na na-receive nyo. Kasi may tao dito may some of you hindi marunong mag-handle ng money or ang inyong kapareha. Ayun. So, naging materialistic. May taong hindi maasahan. Like for example, irresponsible. So, instead of getting angry, kung ibang tao man ito, have a conversation with them about expectation mo, about sa adjustment para mag-usap kayo na magkaroon ng adjustment. It might be kasamahan mo sa bahay or kaparehan nyo para magkaroon ng adjustment po where necessary. May taong nanghihimasok sa desisyon nyo in making process po. So, ayun. May third party talaga naganap, ibang tao na nangingialam sa inyong buhay. Ayun. So, maaring sa relasyon to, kinuha ng third party. Maaring napaggasta kayo. Ito yun. May nawala. Pagnanakaw. And very concerned kayo. Nag-overthink kayo dito kasi nangyari. Nangyari na, nag-overthink kayo. Paisip kayo, bakit kaya nangyari yun? Kailan kaya nangyari yun? Bakit naman? Nag-ingat naman ako, ganun. Nag-iisip ka. Kung hindi pa ito nangyari, so please, pag-isipan nyo po na mabuti. So nag-overthink ka dito. This is the clarification of your card. And
nagkaroon talaga ng conflict dito. It might be sa kaperahan mo or sa kasamahan mo sa trabaho or sa boss mo. Nagkaroon ng conflict. It might be nagkaroon ng disbalance sa inyong kaperahan. Nagkaroon ng argument dito eh. Feeling ko mainit yung ulo mo ngayon. Nagkaroon ng conflict, argument. May nakita ko dito na mag-ingat talaga. Mag-iingat sa mga sinasabi at ginagawa mo. Kasi si Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius, malaki yung pasensya niyan. Very understanding yan. Very konsentidor minsan. Pero pag yan napuno, naku, good luck. So, comment down kung nakaka-resonate kayo. Good luck kayo kay Air Signs, ganun. Kay Gemini, Libra, and Aquarius. Kasi, mahaba, mataas. Grabe yung pasensya niyan. Ang bait niyan. So, masipag yan, tapos mabait at very understanding. Pero, pag yan napuno, nako, sorry na lang sa tao. Ayan, so comment down kung nakarelate kayo. Iba kasi yung, sa pag-aaral ko and sa experience ko. Iba kasi ang pagkaprangka ni Gemini, Libra, and Aquarius. Direct to the point. Ayaw nilang pa-flower effect na paligoy-ligoy para hindi masaktan yung isang tao. Diretso talaga yan pag napuno. So, good luck talaga. Mag-ingat po sa mga sinasabi at ginagawa. So, this card tells you na may pagkakaroon ng pagtatalo o pag-aaway sa isang relasyon. Ang pagtatalo ay isang natural element of all relationship. Dito mo rin makilala ang sarili mo kung paano ka mag-handle ng ganitong sitwasyon. At dito mo rin malalaman kung right time na bang mag-walk away. Ayun. So, kung hindi pa ito nangyari, ingatan talaga kasi very prangka talaga to sa Gemini, Libra, and Aquarius. Iiyak talaga yung taong yung, pag napuno na kayo. Nagkaroon ng conflict dito sa close friends. Some of you, naranasan yan. Close friends or family, but you are addressing hurt feelings. Naging prangka ka dito kung bakit ka nagalit, kung bakit ka nasaktan. Nagkaroon kayo ng confrontation. This is often leads to improved communication. So, this is good kasi nag-reach out ka eh. Ito yung concern ko sa'yo. Nagkaroon ako ng adjustment at mahaba talaga, mataas. In-stretch ko na yung pasensya ko sa'yo and you are too much. So, ayun. Hindi ko nagustuhan yung ginagawa mo sa akin. Nang-aabuso ka. I am deeply hurt kasi naging insensitive ka. Hindi ka marunong magpahalaga sa ating relasyon. Hindi ka marunong magpahalaga sa kapwa mo. Ayun. Prangka kasi yan si Gemini, Libra, and Aquarius eh. And tingnan natin sa career and money nyo. Nagkaroon ng pag-aaway laban sa coworker. Coworkers pa. May boss din dito na very toxic. So no, ang sabi ng card na know when it's time to walk away from an environment na hindi na nakatulong sa inyong growth at hindi na nakapagbigay ng peace of mind sa inyo. So instead of getting angry, instead of getting ma-stress kayo, ma-stress kayo. So pag-isipan niyo po ng mabuti, baka kailangan ng adjustment or pag-walk away. So, dyan mo din makilala yung sarili mo kung paano ka mag-handle sa isang tao na very toxic or sa isang sitwasyon or sa isang environment. Matetest mo yung sarili mo niyan kung gaano ba kalaki yung pasensya mo. Ayun. So, know when it's time to walk away from an environment na hindi na nakatulong sa inyo, sa inyong growth, at hindi na nakapagbigay ng peace of mind. So, peace of mind is very important. Kasi sobrang focus tayo, right? Focus tayo sa ating trabaho at kaperahan. Ayaw nyo nang mag-waste ng time kasi gusto mo nang mag-focus sa kaperahan at karera. Ayaw nyo ng mga
obstacle. So, listen to your intuition. May sabi dito na listen to your intuition. So, listen to your intuition. It will guide you away from toxic people or toxic workplace. So, pag-isipan nyo kung magkaroon ba ng another pasensya, kung magkaroon ba ng conversation, or magtitiis kayo, or mag-walk away kayo. Pag-isipan nyo po. Kaya nag-iisip ka dito. This is a reverse card. You're in a bad mood. Oh, kasi alam ko na naiinis ka na talaga sa isang taong toxic na tao na dyan sa trabaho mo. Nagtitimpi ka na eh. Malapit ka nang sumabog. So, ayun, bad mood po kayo. May nakita akong opportunity na nag-grab mo agad, hindi mo pinag-isipan. Nakikita ko dito na nagsisisi ka. Nagsisisi ka kung bakit mo nag-grab itong opportunity na ito na hindi na pinag-isipan kasi you're not ready. You're not ready, baka nabigla ka kasi big opportunity ito tapos nabigla ka na walang plano. So, ayun, nagkaroon siguro ng disbalance kaya nagkaroon ng bad mood sa araw na ito. It might be, may binigay sa inyo na task yung boss nyo or amo na hindi nagtugma sa inyong schedule, ayun, nagkaroon ng bad mood dito. Pero nakita ko na tinanggap nyo yung opportunity or given task. Na-burnout kayo dito naiinis ka sa isang tao na hindi maasahan. It might be this message na binigyan kayo ng email ba? Na binigyan ng task na tinanggap mo, grab mo agad na hindi pinag-isipan. So, kung hindi pa ito dumating ito sa araw na ito, ayun, pag-isipan nyo. Dapat pagplanuhin kung akma ba sa schedule nyo na hindi kayo ma-burnout and kung nakasettle na, kung maayos na, then grab it. Para hindi kayo mainis sa araw na ito. Naiinis ka na nga sa kasamahan mo sa workplace, naiinis ka pa sa opportunity na dumating. So yakapin mo yung opportunity kasi yan yung mag-i-improve sa inyo. Mas lalo kayo ma-improve niyan. May matutunan kayo niyan. Basta po, as long ready kayo. And sa buhay pag-ibig, you have a reverse card then. May nakita po ako dito na greedy na tao o self-centered. It might be you, it might be your partner, or kasamahan mo sa bahay. Ayun. So, may greedy dito na tao or focus ito sa material wealth. This is the clarification of your card here, right? So, may tao talaga na naging materialistic. It might be lalaki ito So, this is a king. It might be a lalaki or father figure. Or ikaw ito. Yung pinapahirapan mo yung sarili mo. You're pushing forcefully to see the results. May duda ka kasi May duda ka sa isang tao. It might be your partner. Kasi 'di ba may nabasa ko dito na nagkaroon ng third party o mistress ba or isang tao na toxic. Ayun. Nag-iisip ka tapos pinapahirapan mo yung sarili mo. Parang na-immune na yung sarili mo na masaktan ka. Ayun. Nagkaroon ng stagnation Nag-iisip ka pero hindi ka, ang pinag-isipan mo yung ginawa. Yung nagawa mo or ginawa ng tao, ng karelasyon mo. Nag-focus ka doon sa emotion mo. So, this card advised you na huwag ka mag-focus lang doon. Alamin mo kung bakit nangyari. Tapos, bigyan ng solusyon. So, save yourself. Kasi nag-overthink ka dito Nag-overthink ka. Ayun. It might be nakatanggap kayo ng message galing sa isang third party na nalaman mo ang isang sekreto na may ganap talaga na panloloko. So, kung mangyari man ito, sana hindi mangyari yung problema sa relasyon, right? Kung nangyari or mangyayari, pag-isipan nyo. Nakikita ko kasi dito pinapahirapan nyo ang sarili nyo. Hindi nyo deserve yan. Hindi nyo deserve yan na masaktan lalo sa isang sitwasyon sa isang tao kasi too much
yung expectation mo towards the other person or sa partner nyo. So, hanapan ng solusyon, damdamin, feel grief, feel sad, then release, and find the solution. Save yourself. Mahalin mo yung sarili mo. Kung mahal mo yung sarili mo, if you have already emotional stability, ayun, find a solution. Save yourself. Huwag kang magpakalulon sa isang lungkot. It's okay to feel sad. It's okay. Hindi naman yan bawal. So, kailangan talaga yan yan. And after that, release and realization. Accept the fact na nangyari na. Kasi, nakilala ko si Gemini and Libra and Aquarius na very thoughtful yan eh. Very loyal sa partner yan. Very loyal din sa sarili niyan. Pag ito nasaktan, naku, magkakaroon ng overthinking, overanalyzing the situation. Some of you, hindi nyo tanggap ang isang sitwasyon na nangyari, na ginawa ng taong ito. So, ayun, feel sad, feel grief, and release it. Accept the fact na nangyari ito, na ginawa talaga ng taong ito, na manlolokong taong ito. Then, find a solution. Save yourself. Huwag mong hayaan na ikaw yung malunod. And, ayun, you are pushing forcefully to see the results. Kung ano yung, siguro nag-imbestiga ka. Nag-gather ka ng, ito yun si air signs Gemini, Libra, and Aquarius. Gusto niyang mag-gather ng factual information. Kung totoo ba. Hindi kasi kayo makatanggap na yung mahal nyo na nanloko sa inyo. Ayun. So, nagkaroon ng investigasyon dito. Nagkaroon ng overanalyzing the situation and tawag nito? Concern sa tao. Concern sa isang bagay. May nakita talaga akong loss of money dito. And loss of money. So, confirmation na talaga yan. Kung naka-receive kayo ng malaking pera ngayon, nung nakaraan, grabing blessing eh. Pero nakita ko naman, andyan pa yung pera nyo. Pero some of you nag-iisip na ng paggasta. Ayun, kung napanood mo ito ngayon, pag-isipan ng mabuti. Sobrang focus nyo sa trabaho eh. Tapos, so think about it. This is an advice. Think about it. Ilang araw mo yan pinagtatrabaho, di ba? You are working on it to achieve this kind of goal, to achieve this na nagkaroon ng success. Tapos, mawala lang sa isang bagay na hindi naman kailangan. Kasi gusto mo yun eh. Think about it 10 times bago kayo mag-purchase na isang bagay. Kasi may nakita ako dito na parating na disbalance. Nagsisisi kayo dito eh, nagkaroon ng loss of money. Kasi some of you hindi marunong mag-handle ng money or it might be your partner na very concerned kayo kasi may nawala. So, ayun. So, ingatan talaga. And let's see this, the clarification, which is a reverse card. Nagkaroon po dito ng confusion. Concern kasi, confusion. Hindi kayo makadecide. Nabibigatan kayo. It might be, you found out na may third party talaga, may ebidensya talaga. Pero hindi po mapasok sa inyong isip kasi you are too focused na sa isang sitwasyon na nagkaroon ng stagnation tapos hindi kayo makapaniwala nangyari na walang acceptance. Pero nasa inyo to. Sa inyo, kung makinig kayo, so, kailangan pag-isipan nyo mabuti. Ingatan. So, ayun. Nakita ko dito na nagkaroon ng maraming balakid. Sabi mo pa nga dito na bakit ba ganito? Puro challenges. Puro every effort ko, every bigay ko ng time sa isang tao, sa isang bagay, parang maraming balakid. Ayun. Kini-question mo
Si Gemini, Libra, and Aquarius. Some of you kasi sa pag-aaral ko, kinakausap niyo sarili niyo. Oo. Which is, kasi, very bright kayo. Oo, matalino kayo, very talented kayo. Kinakausap niyo kasi gusto niyo i-balanse magkaroon ng balanse. Gusto niyo magkaroon ng perfection. 'Di ba? Sabi ko sa inyo last time na very perfectionist si Gemini, Libra, and Aquarius. Hindi naman yan masama. Para sa akin, hindi yan masama. Ayun, ilan sa inyo mas pinapaniwalaan mo ang bagay na hindi naman totoo, so fact check nyo muna. Tama yung ginawa mo na mag-investigate ka. So, maniwala ka sa isang bagay na nagawa na, nangyari. So, factual information dapat. Nagkaroon na exaggeration exaggeration, nangyari na. Tapos nagkaroon ng exaggeration na hindi na naman totoo. So, focus sa nangyari, na walang kulang, na walang sobra, kung maaari. Kasi kung pag-chismis ito, itong mensahe na ito, nasa dalawa lang yan Nasa dalawa lang yan kung totoo ba o hindi. And may nakita ko dito na ma-pride na tao o di kaya kalaban ang sarili. Maring ikaw ito. Bakit naman? Pero nakikita ko naman na parang kinukuha mo lahat yung mga pain para isahan ng paglabas, pag-release. Ayun. Pero si air signs, Gemini, Libra, and Aquarius, pag natauhan yan, nako, good luck. Good luck sa isang tao na concern mo ngayon. Masasabi mo talaga na ayaw na kitang makita. Nagpapasalamat ako na nangyari to kasi very toxic ka na tao. Ganun. Very prank ka kasi. May nakikita rin ako dito na hindi nakikinig sa payo. It might be you or it might be your partner or kasamahan sa bahay na nabigo. May nakita ako dito na hindi mo nakikinig sa payo. Nakikinig kung ikaw ito, nakikinig ka lang sa sarili mo, sa lungkot mo, sa inyong emotion na hindi na naakma. So, dapat, kung magkaroon ka ng emotion na ganito, depende sa inyo kung paano kayo mag-handle ng inyong emotion. But, this is an advice. Kung mag-handle kayo ng emotion, kung sobrang lungkot nyo, so, dapat, wina-workout nyo yung isang sitwasyon na maging okay kayo. At the end of the day, magiging okay kayo. Paano ko ba to bigyan ng solusyon na magiging okay ako? Ang ending magiging okay ako. Ayun. So, that is a sign na mas love nyo ang inyong sarili. Kung mahal nyo yung sarili nyo, nako. Para nang sabihin yun soon na, ay, salamat. So, focus ako sa kaperahan ngayon. Gusto kong yumaman. Na mas yumaman pa. Para mabili ko lahat yung gusto ko, makapag-travel, makabili ng mga property. Some of you. Ayun. So, this card tells you to clear up any hurt feelings. Kailangan talaga i-clear yan para maka-move on na magkaroon ng healing. And maaaring mabigat sa loob mo ito, ang confrontation na ito. Kasi nakikita ko dito may confrontation talaga. It might be sa kaibigan, kasamahan sa bahay, kaibigan, workmate, or ayun, awayin mo yung third party. So, malas lang ng third party na yon kasi very prank ka si air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Tagos yan sa dibdib. Sakit talaga, iiyak talaga yung mistress or third party na yan. Maaring mabigat yan sa loob mo, ang confrontation na ito, pero kailangan nating harapin to clear up any hurt feelings. So, siguraduhin nyo na ang inyong sarili, na at the end of the day, kayo ay magiging masaya. Na maging malaya, na magkaroon ng laya sa lungkot. So, save yourself.
Learn from those who inspire you. Don't be afraid to fly solo. So, huwag kayong matakot na mawala ang isang bagay, ang isang tao. Maybe, nakadestiny siya sa inyo. Oo, nakadestiny siya sa inyo. It may be, nakadestiny siya sa inyo bilang karmic relationship or twin flames. Yung nakadestiny siya sa inyo kasi magbibigay ito ng maturity sa inyo na ito yung dahilan, nasaktan ka, ito yung dahilan na magkaroon ng maturity or nag-level up ka, nagkaroon ng self-growth, na nagkaroon ng mas mahal mo yung sarili, mas minahal mo yung ganyong sarili. Ayan, proceed na tayo. Hidden truth. Spirits guides, ano pa yung hidden truth para po sa mga single na Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 26, 2023? I replay our conversation over and over sa mga single yan. Spirits guides, ano pa yung hidden truth para po kay Gemini, Libra, and Aquarius para sa mga kasawa, sa magjowa ngayon November 26, 2023? We need to let each other go. Ayun. So, nakapag-desisyon kayo na maghiwalay kayo. It might be your partner na nakapag-desisyon or kayo po. So, we need to let each other go. Yan yung sabi. Or iniisip. Iniisip pa. Spirits guys, ano po ang self-love? Love message po para sa mga single. Sa mga single na ngayon na nakapag-decide na. Ngayong November 26, 2023. Pause and rest. You deserve it. Syempre naman, you deserved it kasi kakapagod mag-isip. Oh, sobrang pagod yan eh. Maaring mag-stress eating kayo or matulog. Dinadaan sa tulog yung lungkot. You deserved it. Pagod kayo sa inyong trabaho, pagod din kayo sa kakaisip. Sa mga nangyari. Count your blessings. Yes, indeed. Maraming blessings. Hindi lang yung mga nasaktan ka or ano. Mas maraming yung blessings na dumating sa inyo. So, kailangan lang talaga mag-ingat. Mag-ingat sa pagdidesisyon. Spirits guys, ano po ang mensahe nyo sa mga mag-asawa, sa mga magjowa na nagkaroon ng alitan ngayon? Or sa mga okay pa? Sa mga okay yung sitwasyon ngayon? Respect. So, respect your relationship. Respect yourself. Spirits guides, ano po yung mensahe niyo po para sa magjowa, sa mag-asawa
Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 26, 2023. Dreams. Share your dreams together and encourage each other to make them a reality. That's good. Stability. Ayos lang natin. Spirits guys, ano po yung ganap sa araw na ito ngayong November 26, 2023 para po kay Earth Signs? Move forward, experience the grace of who you truly are. So move on po daw kayo. Move forward, take an action kasi may dumating na opportunity. May dumating. So move forward, take an action, pag-isipan ng mabuti bago bigyan ng malaking desisyon. Do not be frustrated. Let go and be peaceful. Let's see, ha? Ayan na. Check niya. Do not be frustrated. Let go and feel peaceful. Siguruhin nyo yung sarili nyo na maging okay kayo. Kayo dapat deserve nyo maging masaya. So let go nyo na yung fear. Don't be afraid to fly solo. Learn from those who inspires you, from your journey. Learn from your journey. And we need to let each other go. So let go and feel peaceful. Move forward. So sa mga nagsabi dito na bakit paruhad lang ito, kahit effort ako, binigyan ko ng time, nag-invest ako ng time and effort. Sabi dito, count your blessings. Take a rest, you deserved it. Kabuang advice nyo pa para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 26, 2023. See? Ang ganda. About talaga to sa napanghinaan ng loob dito na hindi makawala. Don't let pride get in your way. Yan yung sabi. Do not be frustrated. Let go and feel peaceful. Move forward. Do not be afraid to fly solo. So take this as a learning journey nyo. Kasi magkakaroon talaga ng self-growth niyan, which is very good. Kasi nakaya mo yung malaking challenges sa inyong buhay. Spirits guys, ano po ang ganap? Ano po yung ganap sa Spirits guys, ano po ang buong advice nyo po? Kabuang advice nyo po. Spirits guys, ano po yung kabuang advice nyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 26, 2023? Hold your vision. So, kung may vision kayo sa inyong goals, ambition sa buhay, so take an action po. Focus. Kailangan ng pag-focus. Spirits guys, ano po ang Spirits guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe nyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius. Message from Archangel Bukpi. It is time to fly.
listen to your intuition. So listen to your intuition. Do not be afraid to fly solo. It's time to fly to free yourself. Listen to your intuition kasi yan yung maggagabay sa inyo patungo sa success, sa pagkakaroon ng freedom. Oops. Spirits, guides, angels, archangels, guardian angels, mensahe nyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 26, 2023. Archangel Metatron, increase your light levels, open your stellar gateway chakra. So, intuition pa rin. Connect to your energy. So, recap tayo. Nagkaroon ng pagkuha ng isang bagay dito. May nawalang bagay o isang tao. So, ingatan po kung nangyari na ito. Nagkaroon kayo ng overthinking dito. May mensahe kayong natanggap. It might be may clarity dito or nakita mo yung kalokohan ng inyong partner or isang opportunity ito na grab agad na hindi pinag-iisipan. So, ayun, you found out na may nanloko talaga yung lalaki or nanloko talaga yung partner nyo. Nanloko talaga yung partner nyo at saka nag-gather kayo ng factual information bago kayo maniwala. Tapos, ayun, factual information also this message maaring din chismis, maaring tunay na nangyari, na alaman mo. Ayun, magkaroon ng confrontation sa inyong partner ba, sa mistress or third party, or sa toxic nyong kasamahan dito sa trabaho. At ingatan ang inyong kaperahan, it might be nawala ito, or it might be nagkaroon ng loss of money just because nagkaroon ng materialistic dito na tao. Materialism, nag-overspend po, na hindi na malayan. Nagkaroon kasi ng pagsisisi dito, so watch out po kayo. And nakikita ko naman na tagumpayan inyong career and money. Ayun lang, sabi po ng cards dito na ingatan ang inyong kaperahan. Ingatan ang inyong kaperahan, tapos ingatan din yung words nyo, sasabihin nyo sa kapwa nyo kasi baka masaktan siya na magkaroon kayo ng pag-aaway dito. May materialistic talaga na tao dito. And nasaktan talaga kayo sa ginawa ng inyong partner. Kasi nagkaroon ng decision dito ng mag-let go, na magkaroon ng freedom. At ang ilang sa inyo, hindi makatanggap sa mga nangyari, na hindi matanggap na ginawa na ito ng partner nyo. Ayun. Nag-overanalyze kayo, hindi nyo matanggap, nagkaroon ng overthinking, so ingatan po kasi baka magkaroon kayo ng anxiety nito or hindi kayo nagkaroon ng tamang tulog. And maraming advice po dito. Like for example, like for this, don't be afraid to fly solo. It is time to fly to free yourself from sadness. And connect to your intuition, connect to your energy, to yourself, and learn from it sa mga nangyari kasi magkakaroon ito ng self-growth. And do not be frustrated po. Baka naging frustrated kayo sa isang bagay dito sa sitwasyon na nangyari na kasi hindi kayo makapaniwala sa mga nangyayari. Ayun, do not be frustrated, let go and feel peaceful. Take an action kasi may dumating na opportunity dito. Ayun, and continue your goal na ma-achieve nyo. Focus kayo daw sa goal nyo. And don't let pride get in your way. Baka umiral ito yung pride kasi, di ba sabi ko kanina, si Aries signs, Gemini, Libra, and Aquarius, sobrang talino niyan. Kaya lang, magkaroon ng clashing it might be a pride or ego. Ayun. So, ingatan. Nag-ingat po kayo sa araw na ito. Huwag niyong hayaan na malulun kayo sa sadness na ito. Dapat magkaroon ng process nito sa pag-heal sa inyong sarili. To have your freedom. So, accept the fact. Kailangan ng bigyan ng solusyon. Deserve mong maging happy po. So, that's it. That is your reading po. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.